Tele? Wala. Sige, oh. So, for... Namanggit-tanggit. Ayoko nga din. Parang hindi pa nag-start. Kung ka din yung nakaraan. Grabe siya. Sige po. So, sa amin po is tungkol po siya kay Aquinas. And for this, yung binigay po sa amin is about yung particular concern concerning yung relationship between faith and reason and yung existence ni God and yung status of universals. So, dito po, may mga matatopic kami, including Anselm of Canterbury and Thomas Aquinas. Gayon din po si Inilons. So, for this po, makikita natin yung kung paano nagkaroon or nagsought si Thomas Aquinas na ma-reconcile yung rational inquiry with Christian doctrine while criticizing yung mga late philosophers and challenge niya yung mga argument nila. So, ayun. So, yung argument talaga dito is actually, ano siya, yung pinanggalingan niya, yung sa Psalms chapter 53 verse 1, which is yung sinabi doon is, Anselm's argument to muna. Sabi niya, di ba yun nga yung sa verse ng Psalm 53 verse 1, yung, wait lang, mali kasi yung pagkaano yun. Only fools say in their hearts, there is no God. So yung pinakang ano na yun, yun yung argument nila. No, sabi ni Anselm dito, hindi ko masyadong maintindihan pa paano yung thinking niya. Pero sabi niya, na hindi, yung parang only fools daw, yung fools lang daw yung nakakaisip, nakakaisip. Yun, nagsasabi sa heart nila na walang Diyos. So, ang argument ni Anselm dito, na parang kinokontradict ni Aquinas. Eh, sabi niya, kung naiisip niya yung bagay na yun, ibig sabihin, nag-e-exist. Tama ko ba? Ayun. Yun yung argument ni Anselm's argument. Kung naiisip mo yun, ibig sabihin, nag-e-exist siya. Kasi, nasa isip mo siya eh. Parang gano'n. Pero parang may isa pang naging argument dito. May highlight si Pastor Ana. Di ba? And assuredly that than which nothing greater can be conceived cannot exist in the understanding alone. Pero ang parang naging pangit yung naging niya, parang naging understanding niya doon ni Anselm. So kinangkodik ni Aquinas. Hindi ko siya masyado maintindihan. Pero yun nga, yung may picture dito, medyo ko na lang, inisip ko na lang na parang kung kaya mo siyang intindihin yung Diyos sa isip mo, parang isiksik sa isip mo, parang gano'n. Ibig sabihin, pwede siyang mag-exist in reality, na parang, lang siya, yun lang talaga, pero hindi siya yung parang greater kasi, parang, sa atin kasi talaga actually, hindi talaga natin yun mag-grasp kung gano'n siya, yung parang yung Diyos mismo. Kaya parang kinokontradict yun ni Aquinas na hindi yan dapat yung ganyan yung maging niya, argument niya. Kasi parang magiging lang siya, parang magiging simple lang, parang gano'n. Or parang pinapalit niya yung Diyos doon sa na yun, sa statement na yun. So, ayun yan, parang kumbaga inaayos ni Aquinas yung maging doon, yung maging argument doon ni Anselm. Tama po. Ayun. So mali yung grammar, parang gano'n, mali yung niya, yung interpret niya doon sa na yun. Kumbaga, ayun, inayos niya, and hindi ko masyadong So, eto, reason versus denial. Aquinas points out that if the existence of God were an innate, universally undeniable truth, no one could possibly think or say otherwise, because the fool can genuinely entertain the thought of a universe without God. His existence requires a rational demonstration. Ayan. And then the definition ng pa-fool, yun nga, kay Aquinas, in Aquinas and biblical understanding, a fool lacks moral and spiritual wisdom.
rather than raw intellect. Denying God isn't an